palabas na Encantadia na sinubaybayan at inabangan ng lahat, biglang umusbog ang salitang Encanilla na ipinanggalan ng direktor na si Direk Mark Reyes sa lahat ng mga sumusuporta sa Encantadia. Noong inanunsyo ng GMA Network ang pagbabalik ng Encantadia at ipinalabas ang trailer nito, dumami ang gumagaya sa Encantadia at isa na rito ang grupo ni Ruging Ramos. Sinimulan ng grupo ang paggaya sa trailer ng Encantadia na kahit maraming sinampay at walang costumes ay pinatunayan nila na magagawa nila ang naturang palabas. Nataon naman buwan ay sinimulan na nilang gayahin ng ibang scenes ng Encantadia at ipinapost ito sa YouTube. Dito nagsimula ang Encantadia ng grupo nila Ruging Ramos. Maraming natutuwa at naging tadhana ang grupo dahil sa dedikasyon nila sa kanilang mga ginagawa. Ayon sa kanilang direktor, magsimula ito sa wala kung saan sila nag-taping at hindi gano'n kaganda ang effects. Ngunit minahal ito lang ilan. Kasabay ng pag-arangkada ng Encantadia sa televisyon ay sumasabay rin ang kanilang grupo sa pagiging kilalang parody team at kumain ng higit 2.5 million views ang kanilang mga videos. Natawag ang pansin ng GMA Network at inilihan ng grupo na ugyan sila sa online show ng Enca Sessions noong Nobyembre. Ang ginagawa na Sabi Perena ay ang batang si Christine May na resident at Pia kung tawagin. Ipinanganak noong October 22, 2004. Tuloy Laguna ang kanyang pamilya. Nag-iisang anak at ipinaguyod ang kanyang lola at ina. Nasa ika-6 na baitang sa elementary si Pia noong ibinigay sa kanya ng Ruging Ramos ang karakter na Elena. Ayon sa kanya, isang simpleng pamumuhay lamang ang kanyang kinahisyan at normal na bata lamang siya noon. Ngunit noong sumabak sa paggawa ng Encantadia Parody, ay biglang nagbago ang lahat. Okay naman, saya. Kasi nagkasama-sama ulit kami. Diba? Kasi 1 month yata kami hindi nagkita-kita. Puro lang kami chat. Kasi syempre, study first, mga ganun. Hirap din kasi pag high school ka na first year of high school. Masaya kasi sobrang friendly ng mga kaklase ko. Hay nga pala sa inyo. Kasi yun, jolly sila, friendly, tapos yun, puro kami sharing foods, ganun. Pinakapangit na subject, spelling, kasi sobrang hirap ng mga hindi mo talaga maintindihan, hindi mo rin masabi. Tapos yung maganda naman, yung ngayon na math, hindi yung last time naman, kasi yung ngayon na math, madali lang. Minsan, nag-cellphone, nanonood ng TV, nag-review kasi talaga mahirap sa school. Gumawa sila ng poster tapos sinabi nilang ako yun. Grabe talaga kaba ko. Kasi mali mo kung anong gawin nila, gano'n, yun. Adi Ranch. Summer camp. Mga ghost. Yun. Kasi, parang hindi naman kasi nakakatakot yung mga ghosts. Kasi pwede naman sila patayin. Yung ghost kasi, parang hindi mo mahawakan, diba? Mas naging friendly na sa akin yung mga tao than dati. Kasi dati, syempre, strangers, di mo talaga alam. Di mo talaga mapasin kasi hindi mo naman kilala. Kapag kasi yung kami niya, yun, syempre, madami nang masyadong nakakilala sa amin. Hi, hello, mas madami ka nagiging kaibigan. Mas madami ako natutunan, lalo na yung self-defense. Kasi, syempre, kung may mangyari man sa'yo hindi maganda, makakita ka lang ng tubo or kahoy, alam mo na agad gagawin. Ina-accept ko sila sa mga friend request nila, kung mga bata, kasi syempre gusto ko maging happy naman sila. Tapos yun, nag-chat kami, pag nagpapashoutout sila, ganun, siya-shoutout kami. Nagpapasalamat kami ng sobra-sobra.
hindi ko na lang sila pinapakinggan. Parang thank you na lang sa kanila kasi kung wala sila, hindi kami sikat ng ganun. Be friendly. Tapos, kung may hindi ka nagawang tama sa kapwa mo, pwede ka namang gumawa ng isa pang tama ulit. Kasi, meron ka pa namang maraming chance para baguhin yung attitude mo kung hindi man maganda. Yun, mga. Kung madami kang blessings, share mo sa kanila kasi may mga people na kulang na kulang. July 16. Kasi una, unexpected yung magiging ganito kalaki yung ano namin. Kasi una, katuwaan lang namin. Sobrang kaba and excited. Hindi mo ano yung emotion mo kasi syempre mga kaklase mo, lulukoyin ka, tapos syempre magaganda yung tingin sa'yo ng tao kasi mas makikilala ka nila sa totoo mong ugali. Maganda man o hindi. Naninibago kasi una yung warrior, like parang attention mo, first yung makikitaanan siya sa TV, malaki pa naman yung ano. Tapos yung gown, ang ganda talaga. Ang ganda, worth it. Siyempre, kasi minsan malalalim, mahaba, may hirap, gano'n. Naghahanda ako, nagpo-practice kami ng mga fight scenes, yun. Tuturuan namin sarili namin kung paano umiwas pag hindi kami na-orient sa mga kung ano mang mangyayari na fight scenes. Minsan kasi may matatamaan. So, para alam namin yung gagawin na. Si Chanel. Kasi, parang madami kaming nakakapagkasunduan na bagay. Kasi minsan weird. Mga bagay na nagigets ko. Tapos nagigets niya naman. Sa supporters ko, thank you super kasi kayo yung inspiration ko na din sa pag-aaral kasi gusto ko maging maganda yung tingin niyo sa akin tapos kasi syempre nakikita niyo yung nangyayari sa buhay ko minsan, syempre gusto ko ganun din yung gawin niyo, ganun. Tapos sa mga bashers naman, sana pagbutihin niyo pa para madami pa kayo mapasikat, ganun. Yung mga cry, gano'n. Kasi minsan hindi mo ma-handle yung emotion mo. Lalo na pag tawa ka ng tawa, tapos hindi mo alam kung paano ka mag-start umiyak, gano'n. Kuwanta, sumayak. Ang jolly ko kasi pag nasa CR ako, may mong kanta ka ng kanta, sayo ka ng sayo. Siyempre ayaw mo pakita kasi nahihiya ka, gano'n. Adventure, kasi ang dami na, parang sa ilang 10 months na kami magkakasama, ang dami na namin nagawa na unexpected. Like, swimming na magkakasama, kahit nag-aaway kami minsan, ganun. Tapos, ang dami na namin nagawa, ganun. Sobrang dami na talaga. Yung buhay, hindi yung laro, ganun. Kasi, may mga tao kasi parang okay lang, ganyan-ganun. Aasa na lang kay pamilya, gano'n. Siyempre, minsan kasi, hindi naman kasi sa lahat ng oras, nandiyan kasi yung family mo. Kasi minsan, mawawala din sila. Siyempre, sana hindi, gano'n. Kahit sabihin natin sana hindi, ganun na yung mayayari pa rin yun. Kasi, wala namang permanent sa mundo. Yun yung na-realize ko na kailangan i-effort mo, mag-study ka ng hard, para pag lumaki ka, worth it yung mangyayari sa'yo, magiging maganda yung buhay mo, mas madami kang may i-share sa ibang tao na sobrang daming bagay na binigay sa'yo ni Lord. Naniniwala ako sa mga supporters na puro positive yung sinasabi. Kasi parang thankful ka kasi yung sinasabi nilang magaganda sa'yo, natatouch ka, gano'n.
Sa real life ko, hindi ako ganun kataray, hindi din ako ganun sa magulang ko. Siyempre, di mo maiwasan sumagot, may sabihin ka na hindi maganda. Pero hindi naman ako yung parang makikipaglaban sa magulang. Ganun. Kasi kung wala sila, wala ako. Diba? Kung wala si Lord, wala din sila. Kaya thank din kay Lord. Tapos, yung sa role niya kasi parang sobrang nag-rebelde siya. Ganun. Ako kasi, alam ko yung limits ko eh. Ano? Yung Warka at saka yung Estaseto. Kasi minsan yung mga kaibigan ko minsan kasi hindi nila alam. Pero yung iba, sinasabi nila, kaya nalalaman nila, sinasabi din nila sa akin. Tsaka ang unique kasi, yun. Acting. Ayoko ng model. Kasi pag modeling parang super girly, ganun, parang hirap i-maintain. Tapos yung ano kasi acting, kung ano ka talaga, pwede mong gawin yun. Sobrang saya yun. Kasi may history yung life ko, ganon, na basta yun, hindi ko ma-explain. Tapos sila, kahit ganon yung past ko, parang tatanggap nila ako. Kahit di ko sinasabi sa kanya, syempre, masaya ako kasi sobrang dami nagmamahal sa akin na unexpected yung pagmamahal nila sa akin. Sila, yung mga costumes, yung camera, syempre, kasi yung camera yung nag-video sa amin. Nakikita ng camera yung mga mali namin, yung mga nakakatawa namin, yung mga epic, yung mga nauhulog kami, gano'n, natatapilok. Syempre, siya yung nagme-maintain ng memories namin, na stay yung memories namin sa video yun. Tapos sa mga kaibigan ko naman, kasi syempre, since 2013, nandito na ako. Syempre, ang memorable ng lahat na nangyari sa amin, mga New Year, Christmas, birthdays, yung mga pag-aaway, gano'n. Ang memorable talaga sobrang. Yun, in one word na yun, madaming pwedeng mangyari na unexpected and expected. Kasi, in one word na yun, parang may saya, may lungkot, mayroong mga complicated na mangyayari, tapos mayroong sobrang saya naman na sobra-sobra na, yun. Ang sumunod sa kanilang grupo ay ang gumaganap sa karakter ni Sangre Amihan. Ang pinakabata sa kanilang grupo ang si Francesca Ivory Perez o Ivy. Ipinanganak noong July 25, 2005 sa lungsod ng Muntinlupa. Pangatlo sa magkakapatid si Ivory at kasalukuyang nakatira sa Las Piñas. Tulad ni Pia ay nasa ika-6 na baitang rin siya sa paaralang Almanzar Elementary School nung nasungkit niya ang karakter ni Amihan. Okay lang naman siya. Okay lang kasi, marami akong nakilalang friends, then, friendly naman sila. My best subject is Filipino and English. Tapos yung worst ko ay Science and Math. Yung ginagawa ko ay, minsan lang may pagdandalan, pero pag may quiz na sa susunod na subject na yun. Nung gumawa sila ng ng ibang account ko, pero name ko, then tapos gumawa din sila ng page. Si Rocco. Daling na lang. Yung mag-asawat din ako din. Yung yun, ano na yun. Nasayahan niya ako. Tapos, nagustuhan ko din siya. Pinakausap ko sila, tapos pag kinunsit naman nila ako, papasalamat din ako sa kanila kasi nagiging supporters din ako. Bashers ko, thank you, nagpapasalamat din ako kasi
Natuwa ako kasi syempre, kahit paano naging reyna rin naman ako nun eh. Tapos, masaya, maging amihan. Parang na-excite ako kasi parang nasuot ko na rin yung costume ng ginagaya namin kasi yun, yung role ko rin siya. Medyo. Nagpa-practice kami din. Pinapanood muna namin yung gagayahin namin. Tapos ituturo sa amin yun. Kaya, magagaya. Si Alena. Para sa supporters namin, thank you po kasi dumadami rin yung likes and views namin. Tapos thank you rin po sa pag-share ng videos. Tapos for bashers naman po, thank you rin kasi kahit pa paano dumadagdag yung viewers namin. Yung iyak-iyak. Kasi, syempre, mag-iisip ka muna ng, yung pinaka-worst na nangyari sa iso bago kumiyak. Ngayon, yung namin, yung syempre yung lagi kami magkakasama. Syempre, yung sa 10 months tayo, marami rin ako natutunan. Syempre, kung paano makasama. Kung paano rin syempre magmahal ng mga kaibigan. Marami rin kaming memorable na naiintindihan ko kasi hindi rin pala biro yung maging artista. Ginagawa nila yung efforts nila para magpaganda yung scene na gagawin nila. Kaya, naglalasan din namin yun. Mahirap, hindi rin pala biro yung artista. Naramdaman na namin. Po. Bilib din ako kasi kahit yung acting ko, iba-iba, tapos yung, syempre, nag-thank you pa rin ako kasi kahit pa paano may supporters. Kung paano magmahal ng kapatid. Tapos syempre, yung pag-protecta. Tapos, nakaka-touch kasi minamahal ka ng maraming tao. Siyempre, mamahalin mo rin sila kasi minahal ka nila. Taping. Yun, kasi pag walang ginagawa sa bahay, siyempre nabuboard ka. Parang gusto mong pumunta ng taping ka, wala. Siyempre, masaya. Kasi marami akong memorable na. Siyempre, marami din akong natutunan. Then, meron din ako memories sa entertainment. Sunod sa kanila ay ang gumaganap sa mapagmahal, malambot na sangre na si Alena. Si Jayan Raven Umali o Ayan kung tawagin. Ipinanganak noong July 18, 2005. Panganay sa dalawang anak ni Rhea at Benji Umali. Ayon sa kanya, ay isa ito malaking pagsubok sa kanya sa pagganap bilang Alena dahil nahihirapan siya sa pagkabisa ng mga linet dahil baluktot raw ang kanyang bilang. Ngunit nagbago ito habang tumatagal dahil na rin sa tulong ng kanilang direktor. Labis raw siyang natutuwa dahil ginagampanan niya ang role ng kanyang paboritong si Gabby Garcia. It's good. Masaya naman sa school. Masaya, puro tawa kami. And syempre, nung first day, ulit kami nagkita-kita. Yung pinakamaganda is religion and
MAPE. Yung worst, Math and Science. Pag dito sa bahay, cellphone lang, ganon. Tapos sa school, makikipaglaro. Yung gumawa ng poster, kasi syempre hindi ko naman sila kilala dun. Si Miguel at saka si Ruru. Summer camp. Mamatay ako. Yung ginago ay natutunan kung anong tama. Makisama, ganon. Yung makisama at wag agad magagalit. And yun, nabago ko rin yung attitude ko. Pag may nagme-message request, sinasabi, kung lang yung umacting, niya, hello, ganon. Tapos sabi niya, hello, sangre, ganon. Tapos, yun lang. Tapos, sa mga nagko-comment sa YouTube na ang galing daw namin umarte, thank you. Siyempre hindi maiiwasan kasi hindi naman kami siyempre magaling minsan, and yun lang. Tsaka hindi na lang namin din minsan pinapansin kasi minsan nasasaktan din kami. Natutunan yung Arnis, yun, acting, tapos mabilis mag-memorize ng script, yun. July 2016 kami nag-start noon. Pero minauna pa kami nung gabi, di ba? Pero ulit kami na kami niya namin. Masaya kasi nung unang bumanap ng Alena noon, maganda siya, tapos sexy, ganon, tapos yun. Tapos masaya kasi walang umagaw din ng role sa akin. Nasayahan ako kasi first time kong isasuot yung costume. Tapos kita siya, nakakahiya. Lalo na yung nandun kami sa SM tsaka sa festival, nakakahiya. Nahihirapan ako mag-memorize ng lines pag yung ancient word, kasi ang lalim din, yung iba malalim, yun. Yung pag ganon, papanoodin ko muna sa YouTube para maayos kong magawa yun.